Si Jin, oh. Hindi pa rin ang anak mga kaprobinsya. Sa! Nakainin na rin siya ng damo. Pero malapit na to. Lagi lang kami nagsabi dito na malapit na siya mga anak. Pero napapansin po namin na medyo namaga na yung ari niya, oh. Tapos yung didi niya malaki na. Matagal yung kalabaw mga anak mga kaprobinsya. Sa mga 1 taon yan mula sa pagkasta. Dati po si Jin sinasakyan natin. Pero ngayon mukhang nakalimutan na niya. Pati yung paghila ng karosa. Pag-araro. Matagal na po siya na hindi natin pina-araro. Matagal na din siya na hindi nakahila ng karosa. Ang bilis mo namang maglakad. Si Paloma umiyak. Ito na. Umiyak si Paloma na iniwanan ni Jin. Base po sa ating nakikita ni Jin, mukhang totoo na po na malapit na siya mga anak. Baka sa sunod na linggo hintayin lang natin. Hindi naman natin mapilit. Hindi po namin alam kung kailan siya nakasahan. Kaya puro lang kami hula-hula kung kailan siya nanganak. Nakalimutan ko po na ipacheck nung pumunta dito yung ating kaibigan na technician. Pinulukot sana natin. Tagal na po siya na hindi nakakain ng damo. Dinala natin dito para makakain siya ng damo. Si Paloma palagi umiiyak. Parang baka pag umiiyak siya. Diyan ka lang muna, Jen. Nagpatrili ng gusto yung ating kalabaw. Kasi last December pa namin palagi sinasabi na December yan mga anak. Tapos natapos naman yung December. January na mga anak. Dumating naman yung January. Sabi naman namin Pebrero yan mga anak. Marso. Hanggang ngayon Abril na. Tuloy pa rin kami sa pagsabi na malapit ng mga anak. Sana po magandang klase yung kanyang anak. Yung isang kalabaw doon na inalagaan ni pare na may anak, sa akin sana mapunta yung anak kasi inahin na yun na inalagaan niya. Sabi ko po sa kanya, binigyan ko siya ng pabor kung sakaling maglandi yon yung inahin. Sabi ko po na dalhin niya dito para ipaiay. Tapos kung sakaling mabuntis, pag mapaiay namin, sa kanya mapunta yung unang anak na kahit malaki na. Tapos yung anak na maiay sa akin. So pumayag naman siya. Pero hindi pa yan sigurado. Kasi hindi pa naman naiay or hindi pa naglandi yung ating kalabaw doon na nanganak. Tapos yung isa din natin kalabaw doon na pinalagaan na may anak na malapit lang dito sa ating area, sabi ko po na pag yun po ang maglandi, magsabi siya sa atin para ipaiay din natin. Kasi napakaganda po yung resulta sa iay. Dito sa amin wala pa kami nakikita na kalabaw na iniay. Kahit dito sa ating area, kahit baka mga kaprobinsya dito sa aming area, wala pa. Tayo pa yung nagpauso ng iay dito. Or yung mga taga rito, hindi din sila sanay na mapaiay. Negative yung pag-iisip nila sa iay. So dito po sa atin, subukan na natin. Pati yung mga baboy natin dyan na mga hybrid, hindi po natin yan na pabarakuhan. Pinaiay lang din natin. At 2 beses na po natin sila iniay. At so far, okay pa naman. Tapos yung isa natin inahin dyan, mukhang malapit na yan maglandi. So isa yan sa ating mga palaging inobserbahan araw-araw. Palaging tinicheck kung naglandi ba or hindi. Katulad sa ating baka dito, nasa 1 buwan na yung anak niya. So palagi na din natin tinicheck yung nanay niya, baka naglandi na naman. Kasi nung una si Basya,
2 buwan pa lang yung si Rigor naglandi na. Taas siya glawas compare kay Rigor, tapos malapad din yung katawan niya. Napakaganda basta mga upgraded na yung nanay, tapos pagkasahan natin ng medyo upgraded din. Pero pag native lang, katulad ni Basya, pero goods pa naman yung resulta kasi mukhang matapang yung dugo sa ating baka na si Pugi nung hindi pa natin naibenta. Pati yung nakasahan niya doon sa bundok, yung baka sa tatay ni Pare, nakasahan din, karoon din siya ng anak doon, si Pugi. Gwapo din yung resulta kahit napaka native yung kanyang nanay. Sa mga nakaraang video po natin mga kaprobinsya, nakabinta tayo ng biik, at ngayon naman baka naman yung naibinta natin, pero yung baka na nilagaan ni Pare. Pag naalala nyo po, yung baka na pinangalanan naming si Banto, ibininta ni Pare, siya lang yung nagbinta doon. Yung kapital natin kay Banto mga kaprobinsya, yung nabili natin doon sa Bantolinaw, kung naalala nyo po, yung naglakad kami ng buong araw, naglakad lang kami doon kasama si Bingo, yung aso natin, sila si Jojo. Nakabili tayo ng baka doon sa Bantolinaw. Ang presyo, yung kapital natin ay nasa 14,000 or 14,000. Inalagaan ni Pare sa loob ng mga lagpas 1 taon. Naibinta niya sa halaga na 28,000. So may share kami na tig 7,000 bawat isa. Masaya na siya doon, pati ako masaya na, kasi wala siyang gastos sa pag-alaga niya doon sa bundok. Nung una, nung maliit pa si Banto, parang naka free range lang, nayaan lang niya na walang tali, pinakawalan lang niya yung baka natin kasama si Puribon, at naibinta na po siya sa halaga na 28,000. So yan po ang isa sa mga good news mga kaprobinsya. Si Pare wala siya ibang trabaho kundi nag-alaga lang siya ng baka, tapos nagtatanim din siya ng mga mais minsan doon, at may mga niyog siya doon, may mga tanim siya ng mga gabi, may kapi din siya. Yun po ang isa sa mga sideline niya. Pero sa ngayon doon siya nakapokus sa pag-alaga ng mga baka, at marami po siyang baka na inalagaan doon kahit mga native lang. At ilang beses na po siya nakabinta doon, katulad ngayon na nakabinta kami ng isa. Tapos wala siyang kapital doon, yung kuan lang, yung time lang, at saka pagpakain ng mga napier or pagpastol. Hindi niya pinapakain ng feeds, hindi niya pinapakain ng tahop ng mais, hindi niya pinapakain ng kupramel. So sa ganyang paraan, sigurado yung kita natin basta wala tayong ibang gastos. Pero dito sa atin, nagbigay po tayo ng mga kupramel at saka konting feeds sa ating mga alaga, dahil kulang po tayo sa mga damo, kulang tayo sa mga napier. Hindi katulad doon sa area ni Pare, doon sa bundok na sagana siya sa napier doon, tapos may mga damo doon, may bakante. Marami po tayong baka na inalagaan niya, at saka may kalabaw din tayo na siya yung nag-alaga. So kahit pa paano, kumita pa rin kahit nasa bundok lang. Yung ating baka dito na si Marites mga kaprobinsya, napapansin po natin na napakabilis yung lumaki. Lapad na kayo siya glawas. Itinali siya para hindi siya makalabas. Si Rigor, nakalabas si Rigor. Dati po, nung ganito kalaki si Marimar, nagpasakay lang. Pero ngayon, si Marites hindi siya nagpasakay. Si Dayan, ibinalik po dito si Dayan mga kaprobinsya. Yan po yung anak ni Dayan. Medyo bansot yung isa. Marami po sa ating mga kambing dito na nakasana. Sana po mabuntis silang lahat. Yan o, yung mga maliliit nating kambing. Patuloy po yung mga kasama natin sa pag-ayos ng ating bako dito. Nanghingi na siya ng gatas. Maya na. Agoy. Nakasana rin to. Pag mawala yung mga kabing natin dito na lalaki, mukhang wala naman tayong ibang mapaglagyan sa kanila.
lagpas sa 10 po yung mga lalaki natin na kambing dito. Okay. Basta mga kambing na pinadidi ng gatas, hindi yan mailap katulad sa mga anak ni Dayan. Hindi pa tapos sa pag-iyak si Paluma. Okay. Yan, galatay-latay ra. Wow, yung babae natin kambing oh, na gawin natin materyales. 4 po yan. 2 yung andun sa labas. So 6. Kana. Ito, sana po ay buntis na to. Balak na sana natin na ibinta siya kasi matagal po siya na hindi naglandi. Namayat siya nung una. Pero ngayon, na nakasana siya ni George, siya po yung nanay ni Dayan. Parang buntis siya, pero bago pa lang siya nakasahan. Ang maganda dito sa ating mga kabing mga kaprobinsya, kahit hindi pa na walay yung mga anak nila, naglandi na. Basta kondisyon sila, ganun siguro. Yung sungay niya, humaba na ng gusto, oh. Parang labisaw ba? Wala pa siyang 2 taon mga kaprobinsya. 1 taon pa lang siya pero napakahaba na ng kanyang sungay. Naunsa naman ang sungay ni mo, George? Sos. Mura na ba kaglili ba ko to sandayon? Aga. Mantik na ka. Ukab oh. Ang lakas na po ni George oh. Kaprobinsya. Delikado kasi gusto niyang lumabas. Buba. Palabasin natin eh. George. Sige. Labas ka. Kuya ni George. Kaya katakot si George mga kaprobinsya oh. Ang laki na niya. Kambing lang yan ha, hindi yan baka. Namangha ako sa katawan ni George. Parang magiba yung kubo natin. Nakasama yan. Ubo. Marami na anak si George dito. Tapos lagpas 10 na mga babaeng kambing ang nakasahan niya ngayon. Pag mabuntis lahat yung mga kambing na nakasahan niya, siya yung may pinaka maraming anak dito sa lahat ng mga lalaking kambing na dumaan dito sa ating area. Kahit hindi mga mamahalin yung kambing natin dito, pero dandahan ko natin in-upgrade. So pwede magtagal. Gumanda naman lahat ng mga kambing natin dito. Upo na. Palos, tansanganan sa. Uy, di pumasok yung mga maliit. Ay, kumpiyansa. Kailang bungot ulit eh. Delikado tali ron. Sumayan ta, layo ka doon. Baka habulin ta ni George. Nangaway. Yan. Saya tali ron.
Takbo tayo. George! Yung isa nating kambing na may 4 na anak, sinadya po natin na doon sa labas natin nilagay. Kasi minsan, pinalabas natin siya. Kasama yung mga 4 niya na anak. Si Dayan, hindi pa yan nakasahan. Pero ngayon na andito na siya. Magtagal, maglandi rin si Dayan. Oh, ipag-awat siya sa pa. Mamulig yun. Hinihingal si George. Putasan na. Marapog. Dili ko tasan na yun. Isugan ka din nga. Nang habol si George mga kaprobinsya. Hinahabol tayo. Oh. Patasin na siya PC sunod. Pagkauson. Marami na yung kambing natin. Pag isama natin yung mga lalaki doon na nakahiwalay sa ibang bakod, hiniwalay po natin yung ibang mga kambing na lalaki. Hinihingal tayo ng konti. Hinahabol tayo ni George mga kaprobinsya. Hindi na niya tayo kilala. Nagbago yung ugali ni George. Grabe, ang tapang niya. Di naman gito kumidya tayo pabugton ako do. Wisi-wisi magkita ato. Nagbago na po yung ugali ni George mga kaprobinsya. Nanuwag na. Hinahabol niya tayo kanina. Buti lang may malaking kahoy dyan. Oh. Dyan tayo nag-ikot-ikot tapos pumunta tayo doon. Akala ko po huminto lang siya sa paghabol natin. Pero hindi tayo niya tinantanan. Grabe. Ang tapang na ni George. Kung ihalo dito yung mga kambing natin na mga lalaki, napakarami na lang tingnan. Pila to ka lalaki dito dong? Laki bang kanding? Pila to ka buok? 11. Alam na nila na pakainin sila ba? Kaya umakyat agad sila doon sa itaas. Ayan! Butang na guys, kulungan rin kung may pagkaon. Dayan ba? Tapos na kumain yung maliliit. Oh. Ulaw na sa mukhaon sa? Ulaw sa mukhaon. Dayan. Buti na lang hindi sila nag-away. Oh. Makakain ng gusto yung mga anak nila. Kayo magsungayay ha. Nagsiksikan sila dyan. Isang pakainan. Si George kumain na rin. Pero baldi yung pakainan niya. Yan o. Magkikay goro niya. Maabot na yan. Asangit yung sungay. Tapang mo Diyos, oh. Ubos, oh. Napakadali lang na ubos yung pagkain ni George. Si Jin, oh. Binigyan naman ng kumpay. Na, bulong ka bro? Kabulong ka? Ang ipakaon rin ya. Gusto mo hambaw po ng sagbod ya. Mura maghapit ng mga nagsa? Kay lupik naman yung ikog lagi. Lupit.
Ah. Kena. Hmm. Dalawang babae, dalawang lalaki. Maliit yung isang babae dito. Ito po. Yung isa dito nasira yung tainga niya. Napunit oh. Si Palo. Pag may makakita kay Palo mga kaprobinsya, mamangha sa kanyang katawan. Kainin naman siya ng kupramel. Luoy kayo yung didi sa ating kambing. Halos masangkot na siyuta. Palo. Sawa dia ako anak. Lingaw kayo mga kanding areo. Oh. Di ba sila magtos na piran sa? Kaya gata na abot sa ato ko na kayo matanding ya. Ubusin mo yun ha. Katapos dyan may napier ka pa. Si Tisoy oh. Kumain na rin siya ng kupramil. Si Bugoy naman di mo kang kupramil sa. Hadlok ng kulunggara. Sige man tis mo lang. Yan. Good boy Tisoy. Ko. Very good, very good, very good. Digit sa tao. Kausap na sa taga-islam now. Ngayon na kumain na po si Tisoy ng kupramil. Asahan po natin yung pagtaba niya. Op, op, op. Kailangan siyang bantayan para hindi masayang yung kanyang kupramil. Palabasin natin si Goy-Goy para makakain naman siya ng star apple. Dahan. Mahuli ka ng star apple doon. Si Goy-Goy oh. Hindi siya pumunta doon sa mga star apple. Dito siya sa Minchinitas. Aratilis, yan, maraming bunga, maraming hinog. Lingaw kayo siya oh. Start muna tayo. Sweet corn, ito yung tanim namin ng mais. Kapila na ba yung ulan ni mais sa? Kapila na ulan eh. Nagpaday si Goy-Goy oh. Goy. Goy-Goy. Oh. Tumalon lang. Grabe oh. Masarap Goy. Doon sa star apple Goy. Malalaki yung bunga doon ng star apple. Hindi katulad ng artilis na maliit lang. Matak ah. Goy.
isa doon. Kasi maalagang manok. Yung gala. Delikado, baka guluhin naman ni Goygoy yung mga alaga natin doon. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Magi na may malunggay at may adobo pa na pato. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Sito itong sayo, ano na ka? Anak mo tingin sinayawan ito itong baile. Itong Murag pucokan. Sana pa naman mo. Sayo kita. Balihan mo na. Bisa kung sa siya mo. Sayaw. Dupa-dupa. Ano ko? Wala ko magawas mo ito. Ako nung mga panator igual. Parang yung maputusip ako na nimo. Kunang kain pa. Ano ba? Kakumpare. Yung pa yung bag. Kasama no? At itong wala maputos. Tapos ka kayo. Dito dito. Yung naman. Yung yan. Yung pinyoy. Yung magkakaon na. Talaga kung gauho. Puung ko. Saka ba ano mo na yung pare? Bagay. Mga nga. Pray. Mga tuduhan na yun. Sino ka kain? Pato doon. Ang loob do jong-jong. Kaya ang tiga kayo. Nagkaon daw? Nabusog ka sa sweet corn? Ano ito? Ito ka ba nang lubasin nila? Sa ipatad. Si patad yung basit niya. Patad yung patad. Yung minsan din. Sama singkit. Doy ka sila? Imong ka ba? Kaya di mo ito kapatakan yun? Yun. Daily ako na. Ako na isip. Tapos hindi. Iya. Kamu berapa Rizky nang di posisi nyumbo? Ada ako. Kami na yun ang maraming gagawin. Nakapili sila. Ang
Pasar naman siya, mas peke. Doon ka buwak nga lang ko nyo. Bobo, di ka malakan. Argane. Sige Sige ay. Sige. Kedua guru to. Ito kay Choy. Balon rin. Dan kakoy-koy mah. Hindi lang mo nga kapot. Nasa nakapalaki ka. Ako. Doon man. Yan, daya pati mo kagayaan eh. Ilogor rin ng bola doon. Yaw juga halo yung bola ako. Kaya yung paon. Bisa kayak wak bisa kak. Dari sini di bola doon. Kaya yalam nga ka. Minta sa kibaw. Taat. Sabot mo naman may tapit. Wala kang yung taas ko. Iya. Bahalo agad yung nangido mo. So kamang kuhaan. Kuy una ko kan karon di na kan tingin na. Yan lang muna mga kaganapan dito sa aming mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa mamasa na palagi nanonood, sa mga sulit kaprobinsya dyan, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers, sa lahat na nanonood ngayon, maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan. Shoutout kay Joey C. Patong, Amy C. Patong from Cainta Rizal. Shoutout kay Rosel Cuarto from Italy. At shoutout kay Joelyn Abinturado. Sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.